Ito na siguro ang pinakamagandang kulungan na nakita ko sa buong buhay ko. Iyan ang unang pumasok sa isip ni Lara habang dahan-dahang bumubukas ang dambuhalang gate ng mansyon ng mga Del Rosario. Gawa sa itim na bakal, ang mga rehas na mas matangkad pa sa kanya, na may kumikinang na gintong disenyo ng mga bulaklak sa gitna. Maganda, marangya. Pero habang gumagapang papasok ang sinasakyan niyang taxi, pakiramdam niya ay para siyang nilalamon ng isang halimaw na bakal. Ang bawat detalye sa paligid ay sumisigaw ng kayamanan. Ang perpektong gupit na damo, ang mga fountain na may mga estatwang anghel, ang malawak na daan na gawa sa makikinis na bato. Pero may kulang. May isang nakakabinging katahimikan sa lugar. Walang maririnig na tawanan ng bata, walang sigawan, walang kahit anong ingay ng isang masayang tahanan. Napalunok si Lara. Kinakabahan siya. Pagbaba niya ng taxi, sinalubong siya ng isang babaeng nasa mga 40 anyos, nakasuot ng isang puting-puting uniforme na parang uniforme ng isang nurse. Maikli ang buhok nito, matalim ang tingin, at diretso ang tindig. "You must be Miss Lara Santos," sabi ng babae, hindi ngumingiti. "I am Dr. Rowena Cruz, the resident physical therapist." "Magandang umaga po, doktora." Magalang na sagot ni Lara, sinusubukang ngumiti. Hindi pinansin ni Dr. Rowena ang kanyang pagbati. Sa halip, tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at huminto ang mga mata nito sa simpleng pantalon at blusa ni Lara. May bahid ng pangmamaliit sa tingin nito bago ito tumalikod. "Sumunod ka sa akin. The girls are waiting." Ang loob ng mansyon ay mas malamig pa kaysa sa labas. Marmol ang sahig na sobrang kintab at matataas ang kisame na may nakasabit na dambuhalang chandelier. Pero ang lahat ng gamit ay nababalutan ng isang hindi nakikitang alikabok ng kalungkutan. Dinala siya ni Dr. Rowena sa isang malawak na silid na tinatawag nitong therapy room. May mga bintana ito na tanawang hardin, pero nakasara ang mga kurtina. At sa gitna ng silid, nakaupo ang tatlong magkakaparehong babae sa tatlong magkakaparehong wheelchair. Tatlong anghel na naputulan ng pakpak. Magkakapareho ang suot nilang bestida, magkakapareho ang haba ng kanilang buhok, at magkakapareho ang kawalan ng emosyon sa kanilang mga mata. Sila sina Leah, Lyra, at Liza. Ang tatlong dahilan kung bakit siya naroroon. Lumapit si Lara, lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. "Hello," mahinang sabi niya, gamit ang pinakamalambing niyang boses. "Ako si Ate Lara." Walang sumagot. Nakatingin lang sila sa kanya, pero parang tumatagos ang kanilang mga tingin. Para silang mga manika na inupuan doon, maganda, pero walang buhay. Naramdaman ni Lara ang pagkirot ng kanyang dibdib. "Miss Santos," malamig na sabi ni Dr. Rowena mula sa likuran niya. Hindi sila sasagot. "We are dealing with severe psychological trauma here. Ang kailangan nila ay structured therapy, hindi pakikipagkaibigan." Tumayo si Lara at humarap sa doktora. Inabutan siya ni Dr. Rowena ng isang makapal na folder. Nandyan ang kanilang medical history, ang phobia nila, at ang listahan ng mga bawal gawin. Basahin mo. "I expect you to follow my regimen to the letter." Walang labis, walang kulang. Ang trabaho mo dito ay bilang isang taga-alaga, isang assistant. Ako ang bahala sa therapy. Malinaw ang mensahe. Huwag kang makialam. Sumunod ka lang. Tumango na lang si Lara. Yakap-yakap ang folder na parang isang mabigat na bato. Ilang sandali pa, pumasok ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling suit at mukhang pagod. Ang mga mata nito ay may bakas ng kalungkutan na pamilyar kay Lara. Ito si Mr. Ramon Del Rosario, ang ama ng mga bata. "Mr. Del Rosario," bati ni Dr. Rowena, biglang nag-iba ang tono at naging mas magalang. "Dr. Cruz?" sagot ni Ramon, bago bumaling kay Lara. "So you are the new caregiver?" "Opo, sir. Ako po si Lara Santos. I've read your file. Galing ka sa sirko?"
Tanong ni Ramon, diretso at walang paligoy-ligoy. Naramdaman ni Lara ang bahagyang pag-init ng kanyang pisngi. Opo, sir. Acrobat po. Tumango si Ramon, pero hindi maipinta ang reaksyon sa mukha nito. Dr. Rowena is in charge. Sundin mo lahat ng sasabihin niya. Ang tanging pakialam ko lang ay ang resulta. Maliwanag? Opo, sir. Maliwanag po. Pagkatapos noon, umalis din agad si Ramon na parang isang dumaang anino. Naiwan si Lara sa silid kasama ang 3 batang manika at ang kanilang bakal na bantay. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinisikipan ng hininga. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan at pagkatapos ng mahigpit na bedtime routine ni Dr. Rowena, naiwan si Lara sa kwarto ng mga bata. Tahimik na siyang nag-aayos ng mga laruan sa isang estante. Mga manikang hindi nagagalaw, mga librong hindi nabubuklat. Parang palamuti lang ang mga ito, hindi gamit ng mga batang masayahin. Napabuntong hininga siya. Ang bigat ng pakiramdam sa buong bahay ay parang isang kumot na gusto siyang sakalin. Ang lamig ng pakikitungo ni Dr. Rowena, ang distansya ni Sir Ramon, at higit sa lahat, ang kawalan sa mga mata ng 3 bata. Sumilip siya sa 3 kama. Nakahiga sila roon, dilat ang mga mata, nakatingin lang sa kisame, hindi gumagalaw, humihinga lang. Naawa si Lara, higit pa sa awa, nakaramdam siya ng isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng pagkukulong sa sariling isip, ng pagiging bilanggo ng isang masakit na alaala. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig, sa gitna ng 3 kama, at isinandal ang likod sa isang pader. Hindi siya nagsalita, pinakiramdaman niya lang ang bigat ng katahimikan sa silid. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula siyang humimig. Isang mahinang himig, isang lumang oyayi na madalas kantahin sa kanya ng kanyang lola noong bata pa siya. Isang kantang tungkol sa mga bituin na nagbabantay sa mga natutulog na bata. Walang salita sa simula. Himig lang, isang malungkot pero mapagkalingang melodiya na unti-unting pumuno sa bawat sulok ng malawak na kwarto. Pinuno nito ang espasyo na kanina lang ay puno ng nakakabinging katahimikan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang kinakanta ito ng mas mahina pa, na parang isang bulong. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Siguro dahil ito lang ang alam niyang paraan para magbigay ng yakap nang hindi gumagamit ng mga kamay. Siguro dahil sa ilalim ng uniforme ni Dr. Rowena at sa likod ng mga pader ng mansyon, mga bata pa rin sila. Mga batang kailangan ng kalinga. Patuloy lang siya sa pagkanta, halos para na sa sarili niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napako ang tingin niya sa kama ni Leah, ang pinakatahimik sa 3. Ang batang ni minsan ay hindi niya nakitang kumurap man lang mula kanina. At doon, nakita niya ito. Isang butil ng luha. Dahan-dahan itong gumulong mula sa gilid ng mata ni Leah, kumislap sa madilim na silid, hanggang sa pumatak ito sa puting unan. Isa lang, pero sapat na iyon. Napigil ni Lara ang kanyang paghinga. Sa gitna ng malamig at sirang paraisong ito, sa loob ng isang munting katawan na sumuko na sa paggalaw, may isang kaluluwang umiiyak. May tao pa sa loob. At sa sandaling iyon, alam ni Lara na hindi niya sila susukuan. Kahit ano pa ang sabihin ni Dr. Rowena, kahit ano pa ang iutos ni Sir Ramon, hindi niya sila iiwan. Ang tunog ng nababasag na salamin, iyon palagi ang gumigising kay Ramon del Rosario. Isang tunog na mas malakas pa sa kahit anong alarm clock, isang tunog na nakatatak na sa kaluluwa niya. Napabalikwas siya ng bangon, habol ang hininga, at basang-basa ng malamig na pawis. Ang mamahaling kumot ay nakapulupot sa kanyang mga binti. Tumingin siya sa paligid ng malawak at madilim niyang kwarto. Tahimik. Walang nabasag na salamin. Walang amoy ng ulan at bakal. Pero sa isip niya, naroon pa rin. Ang huling sandali. Ang pag-ikot ng sasakyan, ang sigaw ng kanyang asawa.
Ang nakakabinging katahimikan pagkatapos. Elisa, halos hindi marinig na bulong na lumabas sa kanyang bibig. Bumangon siya at hindi na sinubukang matulog muli. Walang silbi. Ang mga demonyo ng nakaraan ay mas gising pa sa kanya. Dumiretso siya sa kanyang home office, isang silid na kasing linis at kasing lamig ng isang operating room. Dito, kontrolado niya ang lahat. Ang mga numero sa stock market, ang mga kontrata, ang takbo ng kanyang kumpanya. Control. Iyon ang salitang pinanghahawakan niya. Dahil isang beses sa buhay niya, nawalan siya ng kontrol at nawala sa kanya ang lahat. Binuksan niya ang malaking monitor sa kanyang mesa. Pero hindi mga papeles ng kumpanya ang una niyang tiningnan. Isang pindot lang at lumabas sa screen ang live feed mula sa mga security camera ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang therapy room. Nandoon sila. Ang tatlo niyang anak na babae, nakaupo sa kanilang wheelchair. Tulad ng dati. At ang bago nilang taga-alaga, si Lara Santos, nakaupo ito sa sahig, sa gitna ng mga bata. Hindi ito sumusunod sa schedule ng stretches na ibinigay ni Dr. Rowena. Sa halip, may hawak itong mga makukulay na seda, mga laso na ginagamit sa sirko. Iwinawagayway niya ang mga ito sa hangin na parang mga paru-paro at hinihikayat ang mga bata na abutin ito. Kumunot ang noo ni Ramon. Anong kalokohan ito? Pero habang pinapanood niya, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Ang kamay ni Lyra, ang pinakabibo sa tatlo noon, ay bahagyang gumalaw. Isang maliit na pag-angat, isang pilit na pag-abot sa kulay rosas na laso. May kung anong kumurot sa puso ni Ramon, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa? Agad niya itong iwinaksi, hindi. Mapanganib ang pag-asa, masakit umasa at mabigo. Eksakto sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Sir Ramon? Boses ni Dr. Rowena. Pasok! Sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa monitor. Pumasok si Dr. Rowena, dala ang isang tasa ng kape. I just wanted to check on you. Maaga ka yata nagising. May tinatapos lang ako. Pagsisinungaling ni Ramon. Napatingin si Dr. Rowena sa monitor at bahagyang tumaas ang kilay nito nang makita ang ginagawa ni Lara. Ah, the new girl and her game sis. Sabi nito sa tono na halatang hindi natutuwa. Sir, I must advise you, while her intentions may be good, giving the children false hope can be more psychologically damaging. Kailangan nila ng istruktura, ng siyensya, hindi ng mahika mula sa sirko. Ang mga salita ni Dr. Rowena ay tumama sa kanya. Siyensya, istruktura, control. Iyon ang mga bagay na naiintindihan niya. Iyon ang mga bagay na pinagkakatiwalaan niya. I will talk to her, matigas na sabi ni Ramon. At ginawa nga niya. Pagkatapos ng ilang oras, nang makasalubong niya si Lara sa pasilyo, hinarang niya ito. Ang mga mata ni Lara ay may kakaibang kinang. Sir Ramon, magandang umaga po. Mayroon po akong magandang balita. Nagre-respond po ang mga bata sa Miss Santos, putol ni Ramon sa sasabihin nito. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig. Hindi kita binabayaran para maglaro. Binabayaran kita para sa therapy. Stick to Dr. Rowena's program. Is that clear? Nakita niya ang paglaho ng kislap sa mga mata ni Lara. Napalitan iyon ng pagkabigla at sakit. Tumango ito ng dahan-dahan. Oo po, sir. Paumanhin po. Pagkatapos ay nagmamadali itong umalis. Naramdaman ni Ramon ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng pagiging kontrabida sa sarili niyang pamamahay. Pero para sa kanya, mas mabuti na ito. Mas ligtas ang landas na sigurado. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Bumalik siya sa opisina at muling binuksan ang monitor. Nakita niyang sinusunod na ni Lara ang programa ni Dr. Rowena. Ang mechanical na pag-uunat, ang walang emosyon na mga ehersisyo. Pero pagkatapos, nang akala siguro ni Lara ay walang nakatingin,
Inilabas nito ang isang malaking bola na ginagamit sa therapy. Pinaupo niya si Liza sa bola. Habang maingat niya itong inaalalayan, tinuruan niya itong balansehin ang katawan. Isang laro, isang mapanganib na laro sa paningin ni Ramon. Napatayo siya, handa nang sumugod sa silid para patigilin ito. Ngunit sa monitor, nakita niyang bumukas ang pinto ng therapy room. Pumasok si Dr. Rowena. Nahuli nito si Lara sa akto. Hindi narinig ni Ramon ang sinabi nito, pero nakita niya ang nangiti sa mga labi ni Dr. Rowena. Isang nangiting tagumpay. Sir Ramon needs to know about this. Parang narinig ni Ramon ang mga salitang iyon niyo sa kanyang isip, kasabay ng mabagal na pagtiklop ng mga daliri niya sa ibabaw ng kanyang mesa, hanggang sa ang mga ito ay naging isang kamao. 36 Wars. Anong ibig sabihin nito, Miss Santos? Ang boses ni Dr. Rowena ay hindi pa sigaw. Kalmado ito, malamig, at mas matalim pa sa kutsilyo. Hindi ito nakatingin kay Lara. Ang mga mata nito ay nakapako kay Liza, na inaalalayan pa rin ni Lara sa ibabaw ng bola. Naramdaman ni Lara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang inalalayan si Liza pabalik sa wheelchair nito bago siya tumayo at humarap sa doktora. Isang balance exercise lang po, doktora. Paliwanag ni Lara. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ngumiti si Dr. Rowena. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Balance exercise? I see. At ito ba ay kasama sa regimen na ibinigay ko sa'yo? Umiling si Lara. Hindi po, pero hindi. Putol ni Dr. Rowena. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Tumalikod ito. Gusto kang makausap ni Sir Ramon sa opisina niya. Ngayon din. Habang naglalakad si Lara sa pasilyo, kasunod din ni Dr. Rowena, pakiramdam niya ay dinadala siya sa isang korte para hatulan. Ang bawat hakbang ay parang mas bumibigat. Alam niyang ito na yon, ang paghaharap na kinatatakutan niya. Ang opisina ni Ramon del Rosario ay malaki at napakalamig. Walang kahit isang personal na gamit na makikita, maliban sa isang maliit at nakakuwadrong litrato sa mesa nito na nakatalikod sa kanila. Nakaupo si Ramon sa likod ng kanyang dambuhalang mahogany desk at ang kanyang mukha ay parang isang maskarang hindi mabasa. Sir Ramon, simula ni Dr. Rowena sa isang boses na puno ng profesional na pag-aalala. I apologize for this interruption, but I caught Miss Santos engaging in an unsanctioned and potentially dangerous activity with Liza. Nagpa-practice lang po kami ng pagbalanse. Mabilis na sabi ni Lara, bumaling kay Ramon. Sir, nakakatulong po ito para palakasin ang core muscles niya. Masaya po siyang ginagawa ito. Masaya? Sarkastikong ulit ni Dr. Rowena. Santos, with all due respect, wala kang alam sa spinal instability at sa mga contraindicated movements para sa kondisyon nila. Ang isang maling galaw, isang pagbagsak, ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala. Do you understand the gravity of that? Ang mga salitang spinal instability at contraindicated movements ay parang mga pader na biglang itinayo sa pagitan nila ni Ramon. Mga salitang hindi naiintindihan ni Lara, pero tunog eksperto, tunog nakakatakot. Hindi ko naman po sila pababayaan, desperadong sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay parang boses ng isang bata sa harap ng mga matatanda. Nakita ko pong may pag-asa. Noong isang gabi, umiyak po si Lia. Kahapon, sinubukan pong abutin ni Lira ang laso. Kailangan lang po nila ng tiwala. Ng tiwala? Muling putol ni Dr. Rowena. Ang kailangan nila ay siyensya, Miss Santos. Medisina, hindi mga laro at hula-hula. Lumingon si Dr. Rowena kay Ramon. Sir, I am responsible for the well-being of your children. I cannot, in good conscience, allow these reckless methods to continue. Natahimik ang buong silid. Lahat ng tingin ay na kay Ramon. Naghihintay, nag-aabang.
Hindi tumitingin si Ramon kay Lara. Ang mga mata nito ay nakapako sa isang mamahaling paperweight sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom. Nakita ni Lara ang pag-igting ng kanyang panga. Pakiramdam ni Lara ay parang bumalik siya sa nakaraan, sa isa pang silid, sa harap ng isa pang taong naghahatol sa kanya. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging walang silbi, ang pakiramdam na nabigo siya. Miss Santos, nagsalita si Ramon, at ang boses niya ay kasing tigas ng bakal, malamig at walang emosyon. Dr. Rowena is the expert. I hired her for her expertise. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, pero hindi pa rin ito dumiretso sa mga mata ni Lara. Tumingin ito sa isang lugar sa pader sa likod niya. Mula ngayon, susundin mo ang bawat utos niya, bawat detalye sa programa niya. Walang pagbabago, walang laro, walang sorpresa. Nagkakaintindihan ba tayo? Parang may kung anong mainit na biglang kumalat sa dibdib ni Lara. Isang halo ng galit at matinding pagkabigo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi mga makina ang mga anak niya na kailangang kumpunihin. Mga bata sila na kailangan ng puso. Pero pinigilan niya ang sarili. Tumangulang siya. Ang mga salita ay parang mga tinik na bumara sa kanyang lalamunan. Opo, sir. Halos pabulong niyang sagot. Good, sabi ni Ramon. You may go. Parang isang utos para lumayas, tumalikod si Lara. At bago niya isara ang pinto, narinig niya ang huling salita ni Ramon. Isang salitang binitiwan na parang isang huling pako sa kanyang ataul. Ito ang huling pagkakataon mo, Miss Santos. Isa pang pagkakamali at pwede ka nang umalis. Isinara niya ang pinto at sa pagsara niyon, naramdaman niya ang pagsara rin ng pinto sa kanyang puso. Naiwan siyang nakatayo sa malamig na pasilyo, mag-isa, at pakiramdam niya ay mas mabigat pa ang pasanin niya kaysa noong unang araw na tumapak siya sa mansyon na ito. Naging robot si Lara. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging papel niya. Ginising niya ang mga bata sa eksaktong oras. Sinunod niya ang bawat ehersisyo sa listahan ni Dr. Rowena. Bawat pag-unat, bawat pag-angat ng binti. Ginawa niya ng may perpektong katumpakan pero walang kahit anong emosyon. Walang ngiti, walang kanta, walang laro. Ang resulta, ang maliit na kislap na nakita niya sa mga mata ng mga bata ay unti-unting namatay muli. Bumalik sila sa pagiging mga manika, mga katawang walang kaluluwa na sumusunod lang sa utos. At sa bawat araw na lumilipas, parang may isang bahagi sa puso ni Lara na namamatay rin. Hindi niya nakaya. Isang hapon, habang si Dr. Rowena ay may mahalagang meeting sa labas at si Sir Ramon ay nasa kumpanya, alam ni Lara na ito na ang pagkakataon niya. Ang mga kasambahay ay abala sa kanilang mga gawain. Silang apat lang ang nasa therapy room. Tiningnan niya ang tatlong bata. Ang kanilang mga mata ay blangko. Ang kanilang mga kamay ay nakapatong lang sa kanilang mga hita. Hindi, bulong ni Lara sa sarili. Hindi ako papayag na ganito lang kayo. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan niya ang ilalim ng kanyang aparador. Inilabas niya mula sa isang lumang supot ang ilang piraso ng makukulay na seda. Ang mga gamit niya mula sa sirko, ang mga alaala ng buhay na tinalikuran niya. Kumuha siya ng 3 piraso, isang rosas, isang asul, at isang dilaw. Umupo siya sa sahig sa harap nila at naramdaman niya ang pamilyar na kaba. Ang kaba ng isang traidor na gumagawa ng bawal. Okay girls, bulong niya. Ang kanyang boses ay masigla pero mahina. Maglalaro tayo ng isang sikretong laro. Sikreto lang natin to, ha? Sinimulan niyang ihagis ang isang rosas na seda sa hangin. Dahan-dahan itong lumutang pabalik sa kanyang kamay na parang isang mabagal na paru-paro. Itinapon niya ulit. Mas mataas. Walang reaksyon. Kinuha niya ang asul at isinabay ito. 2 paru-paro na sumasayaw sa hangin. Pagkatapos ay ang dilaw.
Tatlong kulay na umiikot-ikot sa ere. Isang simpleng juggling trick. Pinanatili niyang mababa at mabagal ang pag-ikot. Tinitiyak na kaya itong sundan ng mga mata ng mga bata. At unti-unti, nakita niya ito. Ang ulo ni Lyra ay bahagyang gumalaw. Sinusundan ang paglipad ng dilaw na seda. Ang mga mata ni Liza ay kumukurap-kurap, nakatutok sa asul. Gusto niyong subukan? Tanong ni Lara. Sige Lyra, subukan mong abutin si Mr. Pink. Inihagis niya ang rosas na seda malapit kay Lyra. Ang braso ng bata ay nanatiling hindi gumagalaw. Pero nakita ni Lara ang panginginig ng mga daliri nito. Gusto nitong gumalaw. Nag-uutos ang utak nito. Pero hindi sumusunod ang katawan. Kaya mo yan. Paghihikayat ni Lara. Ang kanyang boses ay malambing. Kahit konti lang, sinubukan niya ulit at ulit at ulit. Hanggang sa isang iglap, sa hindi inaasahang pagkakataon, nang palabasin ni Lara ang isang maliit na pop sound gamit ang kanyang bibig habang sinasalo ang seda, may nangyari. Isang tunog. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa loob ng mansyon. Ha! Isang pigil na tawa. Nagmula kay Lyra. Napahinto si Lara. Napatingin si Lia at Liza kay Lyra. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Parang hindi makapaniwala si Lyra sa sarili niyang ginawa. Tumingin siya kay Lara at sa unang pagkakataon, nakita ni Lara ang isang tunay na emosyon sa mga mata nito. Gulat. Ngumiti si Lara. Isang nangiting puno ng lunas. Ginawa niya ulit ang pop sound. Mas malakas ngayon at doon na ito lumabas. Ha ha ha! Isang halakhak. Malutong, malinis, puno ng buhay. Ang tawa ng isang bata na muling natuklasan ng kagalakan. Ang halakhak na yon ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Umalingaw-ngaw ito sa buong silid, tumalbog sa mga pader at bumasag sa kalungkutan na bumabalot sa lugar. Sa labas ng silid, sa pasilyo, napatigil sa paglalakad si Ramon del Rosario. Kakarating niya lang mula sa opisina. Ang isip ay puno ng mga problema sa negosyo. Ngunit ang tunog na yon ay nagpatigil sa mundo niya. Ano iyon? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng therapy room na bahagyang nakaawang. Sumilip siya. At ang nakita niya ay halos magpatulo sa kanyang mga luha. Ang anak niyang si Lyra, tumatawa. At si Lara, nakaupo sa sahig, umiiyak habang nakangiti. Patuloy na inihahagis ang mga makukulay na seda sa hangin. Hindi pumasok si Ramon. Sumandal lang siya sa pader, ipinikit ang kanyang mga mata at pinakinggan ang pinakamagandang musika na narinig niya sa loob ng isang taon. Kinagabihan, habang nagkakape si Lara sa kusina, mag-isa, pumasok si Ramon. Sandali silang nagkatinginan. Ang dating lamig at distansya ay napalitan ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Lara. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Ramon. Ito ang unang beses na tinanong siya nito ng isang personal na tanong. Nagulat si Lara. O okay lang po sir, maayos naman po. Tumango si Ramon. Kumuha ito ng sarili niyang kape. Bago ito umalis, huminto ito at muling lumingon sa kanya. Isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Good work today, Lara. Pagkatapos ay umalis na ito. Naiwan si Lara na tulala. Hawak ang kanyang tasa ng kape. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Ngunit hindi lang siya ang nakapansin sa bahagyang pagbabago sa kapaligiran. Mula sa dulo ng pasilyo, sa dilim, nakatayo si Dr. Rowena. Nakita niya ang lahat. Ang ngiti ni Ramon. Ang reaksyon ni Lara. May nagbago at hindi niya ito gusto. Kinabukasan, habang walang tao sa kwarto ng mga bata, pumasok si Dr. Rowena. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay, kulay itim, na halos kasing laki lang ng isang butones. Maingat niya itong idinikit sa ilalim ng isa sa mga mesa ng mga bata, kung saan hindi ito makikita. Isang ngiti na puno ng lason ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oras na para malaman kung ano talaga
Ang mga sikretong laro ni Miss Santos. Ang mansyon ng mga Del Rosario ay unti-unting nagbabago. Hindi na ito ang malamig na kulungan na unang tinapakan ni Lara. Dahil sa isang halakhak, nabasag ang yelo. Ngayon, mayroon ng liwanag na pumapasok sa mga bintana. Ang mga kurtina ay laging bukas at ang katahimikan ay napapalitan na paminsan-minsan ng mga bulungan at mahinang hagikgik mula sa tatlong magkakapatid. Ang pinakamalaking pagbabago ay si Ramon. Hindi na siya ang aninong dumadaan lang sa pasilyo. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga. Minsan, sa gitna ng kanilang sikretong laro, sisilip siya sa pinto at manonood lang ng tahimik, isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang dating pader sa pagitan nila ni Lara ay unti-unti nang gumuho. Napapalitan ito ng mga pinagsasaluhang tingin, ng mga ngiting nagkakaintindihan, at ng isang pakiramdam na hindi masabi ni Lara pero nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang hapon, habang masayang naglalaro ang mga bata ng pag-abot sa mga bula na gawa sa sabon, magkatabi silang nanonood ni Ramon mula sa gilid ng silid. "Hindi ko alam kung paano mo ito ginagawa," mahinang sabi ni Ramon. Ang tingin ay nasa kanyang mga anak. "Para kang isang salamangkera." "Wala pong mahika, sir," nakangiting sagot ni Lara. Kailangan lang po nilang maramdaman na ligtas silang maging bata ulit. Tumingin si Ramon sa kanya at sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng hapon, nakita ni Lara ang buong kalungkutan sa mga mata nito. Pero ngayon, may kasama na itong pasasalamat. "Salamat, Lara." Ang simpleng pangalan niya na binigkas sa kanyang malalim na boses ay nagdulot ng kakaibang init sa buong katawan ni Lara. Kinagabihan, naisip ni Lara na basahan ng kwento ang mga bata bago matulog. Wala siyang makitang magandang libro sa kanilang silid, kaya naglakas loob siyang kumatok sa pinto ng opisina ni Ramon. "Sir, pasensya na po sa abala. Pwede po bang makahiram ng isang pambatang libro? Baka po meron kayo sa library ninyo." Ngumiti si Ramon. "Sige, halika, samahan na kita." Ang library ni Ramon ay isang paraiso para sa mga mahilig magbasa. Mula sa sahig hanggang kisame, puno ito ng mabibigat na libro. May amoy ng lumang papel at katad sa hangin. Tahimik at solemne. "Dito ang seksyon ng mga pambatang libro," sabi ni Ramon. Itinuturo ang isang mababang estante. "Ito ang mga paborito ni Elisa noon." Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay nagdulot ng panandaliang katahimikan. Para igalang ang sandaling iyon, hinayaan ni Lara na maunang maglakad si Ramon palabas. Habang hinahanap ni Lara ang tamang libro, sinubukan niyang abutin ang isang makapal na libro sa pinakamataas na parte ng estante. Ngunit sa kanyang pag-abot, nasagi niya ang isang tumpok ng mga lumang folder na nakapatong lang doon. Blag! Nalaglag ang mga ito sa sahig at kumalat ang mga papel. "Naku!" bulong ni Lara. Agad siyang lumuhod para pulutin ang mga ito. "Sorry po," sabi niya kahit wala namang tao. Habang nagmamadali niyang isinasaayos ang mga papel, isang folder na kulay kape at luma na ang nakakuha ng kanyang atensyon. Medyo bukas ito at nabasa niya ang mga salitang nakaimprenta sa ibabaw ng isang papel. "Police report! Vehicular accident." Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Ito ba? Hindi niya dapat tingnan. Pribadong bagay ito. Pero parang may sariling isip ang kanyang mga kamay. Binuklat niya ang folder. Naroon ang lahat ng detalye. Ang petsa, ang lugar, ang pangalan ng mga pasahero, ang pangalan ng nasawi. Elisa del Rosario. At ang kondisyon ng 3 bata. Lahat ng ito ay alam na niya. Pero habang binabasa niya ang mga detalye, may isang linya sa bandang ibaba na parang sumampal sa kanya. Isang linya na hindi niya inaasahan. Isang katotohanang ibinaon sa limot. Name of driver. Hindi ang pangalan ng driver ng pamilya
na sinabi sa kanya na namatay din sa aksidente. Ang pangalang nakasulat doon, malinaw at hindi maikakaila, ay Ramon del Rosario. Nabitawan ni Lara ang papel. Nanlamig ang buong katawan niya. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Ramon. Si Ramon ang nagmamaneho. Ang lahat ng alaala sa mga nakaraang linggo ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang kalungkutan sa mga mata ni Ramon. Ang pag-iwas nito sa tuwing mapag-uusapan ang aksidente. Ang pagiging desperado nitong pagalingin ang kanyang mga anak. Hindi iyon kalungkutan ng isang amang naulila. Iyon ay kalungkutan ng isang taong may kasalanan. Isang sinungaling. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan, ang lalaking unti-unti nang nagbubukas ng pinto sa kanyang puso, ay nagsinungaling sa lahat. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Nahanap mo ba ang hinahanap mo? Ang boses ni Ramon, mainit at malambing, ay pumasok sa silid. Agad na itinago ni Lara ang folder sa likuran niya at tumayo siya para humarap kay Ramon. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiti na ngayon ay parang isang maskara para kay Lara. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalan sa report. Ang pangalan ng lalaking sumira sa sarili niyang pamilya. Nakita ni Ramon ang pagbabago sa mukha ni Lara. Okay ka lang? Namumutla ka. Hindi alam ni Lara kung ano ang sasabihin. Ang sikretong hawak niya sa kanyang likuran ay parang isang nagbabagang bakal. Parang may isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Iyon ang nararamdaman ni Ramon del Rosario. Isang gabi lang ang lumipas. Pakiramdam niya ay malapit na silang maging higit pa sa amo at empleyado. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ni Lara at alam niyang ganoon din ang nararamdaman niya para dito. Ngunit kinabukasan, ang lahat ng init na yon ay nawala. Naging yelo si Lara. Magandang umaga, sir. Bati nito sa kanya sa almusal. Pero ang mga mata nito ay hindi tumitingin sa kanya. Diretso lang itong nakatingin sa kung saan. Magandang umaga, Lara. Kumusta ang mga bata? Sinubukan niyang tanungin. Nakahanda na po sila para sa therapy session nila. Sagot nito, isang formal at malayong sagot. Parang bumalik sila sa unang araw na nagkakilala sila. Sinubukan ni Ramon buong araw. Sinubukan niyang kausapin ito, ngitian, o kahit man lang salubungin ang tingin nito. Pero palagi itong umiiwas. Kung papasok siya sa therapy room, bigla itong magpapaalam na kukuha ng tubig. Kung makakasalubong niya ito sa pasilyo, bigla itong liliko sa ibang direksyon. Hindi niya maintindihan. May nagawa ba siyang mali? May nasabi ba siyang hindi maganda? Ang sakit at pagkalito na nararamdaman niya ay parang isang bukas na sugat. At may isang taong handang-handang maglagay ng asin dito. Mukhang may problema, Sir Ramon. Si Dr. Rowena. Lumapit ito sa kanya habang nag-iisa siyang nagkakape sa hardin. Pinapanood ang malayong figura ni Lara na nagtutulak sa wheelchair ni Leah. Wala. Maikling sagot ni Ramon. Alam mo, napansin ko rin. Patuloy ni Dr. Rowena na parang hindi narinig ang sagot niya. Biglang naging malamig si Miss Santos. Hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa mga bata. Parang wala na siya sa sarili. Baka may pinagdadaanan siyang personal na problema. Hindi umimik si Ramon, pero ang mga salita ng doktora ay tumagos sa kanya. Minsan, ang mga taong may hindi matatag na emosyon ay hindi magandang impluwensya sa mga batang may trauma. Dagdag pa ni Dr. Rowena, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. I'm a bit worried, kaya nag-research ako ng kaunti tungkol sa kanya para lang makasiguro na ligtas ang mga bata. Biglang nakuha nito ang buong atensyon ni Ramon. Anong nalaman mo? Nag-atubili si Dr. Rowena na parang ayaw nitong sabihin. Sir, ayoko sanang pangunahan kayo, pero may nahanap akong isang lumang artikulo online tungkol sa isang aksidente sa sirko.
Inilabas ni Dr. Rowena ang kanyang cellphone at ipinakita kay Ramon ang isang artikulo mula sa isang lokal na tabloid. Ang headline ay malaki at madrama. Akrobata na balda dahil sa pagkakamali ng partner. Ang kwento ay isinulat sa paraang si Lara ang may kasalanan. Sinasabi nito na dahil sa kapabayaan ni Lara, nahulog ang kanyang partner mula sa trapeze na nagresulta sa pagiging paralisado nito. Habang binabasa ni Ramon ang mga salita, ang pagkalito sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Naalala niya ang biglang pagbabago ni Lara. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang itinatago nito? Hindi lang yan, sir, sabi ni Dr. Rowena, at ang kanyang boses ay bumaba na parang isang sikreto. I was so concerned, I took some precautions. Naglagay ako ng audio recorder sa therapy room para lang masigurado na tama ang mga ginagawa niya kapag wala ako. Kinuha ni Dr. Rowena ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa. Pakinggan niyo po ito. Ito ay mula sa isa sa kanilang mga sikretong laro noong isang araw. Pinindot niya ang play. Ang narinig ni Ramon ay isang serye ng mga salita na kinuha mula sa iba't ibang konteksto at pinagsama-sama. Sige na, tumalon ka. Mula sa laro ng pag-abot sa bula. Mas mataas pa, kaya mo yan. Mula sa pag-abot sa mga sida. Huwag kang matakot, bilis. Mula sa pag-push sa wheelchair ng mas mabilis sa hardin. Kung hindi mo alam ang konteksto, ang mga salita ay tunog mapilit, tunog mapanganib, tunog irresponsable. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ramon. Ang puso niyang nasaktan dahil sa pag-iwas ni Lara ay ngayon ay nasasaktan dahil sa posibleng katotohanan. Niloko ba siya? Pinagkatiwalaan ba niya ang isang taong hindi pala dapat pagkatiwalaan? Ang imahe ni Lara bilang isang salamangkera ay unti-unting gumuho sa kanyang isip. Napalitan ito ng imahe ng isang babaeng irresponsable, isang babaeng may madilim na nakaraan. Tumingin siya kay Lara sa malayo. Ang babaeng nagbalik ng tawa sa kanyang mga anak. Ang babaeng nagbalik ng pag-asa sa kanya. Ngayon, ang babaeng iyon ay parang isang estranghero. Isang estrangherong may dalang panganib sa loob mismo ng kanyang tahanan. Pinatay ni Dr. Rowena ang recorder. I'm sorry, Sir Ramon. I just thought you needed to know. Tumingin si Ramon kay Dr. Rowena. Ang kanyang mga mata ay madilim at malamig na ulit. Kakausapin ko siya, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng isang galit na nagbabadyang sumabog. Ang gabi ay bumagsak na parang isang mabigat na tabing sa mansyon. Dinala nito ang isang tensyon na halos nahihipo, isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Nahanap ni Ramon si Lara sa therapy room. Nag-iisa ito, nililigpit ang mga laruan. Ang bawat galaw ay mabagal at mabigat. Nakatalikod ito sa pinto, kaya hindi nito napansin ang pagdating niya. Tumayo lang siya roon ng ilang sandali, pinapanood ito. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay ngayon ay may kahalong sakit. Gusto niyang maniwala na hindi ito totoo. Gusto niyang may ibang paliwanag. Lara. Ang boses niya ay tumama sa katahimikan na parang isang bato. Nagulat si Lara at napalingon. Nang makita siya nito, nakita ni Ramon ang isang pamilyar na emosyon sa mga mata nito. Takot. Sir Ramon, sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Ramon. Dahan-dahang isinara ang pinto sa likuran niya. Ang pag-click ng seradura ay parang isang hatol. Lumapit siya, inilabas ang cellphone ni Dr. Rowena at ipinakita ang artikulo. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagbago? Itinatago mo ba ito sa akin? Tumingin si Lara sa screen. Nakita niya ang headline. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik na parang isang multo. Hindi yan totoo, mahina niyang sabi. Umiiling. Hindi iyan ang buong kwento.
Kung gayon, ano ang totoo? Tanong ni Ramon. Ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Ang totoo ba ay ang mga naririnig ko rito? Inilabas niya ang digital recorder at pinindot ang play. Sige na, tumalon ka. Mas mataas pa, kaya mo yan. Sa bawat salita, mas lalong nanlalaki ang mga mata ni Lara sa hindi paniniwala. Saan? Saan niyo nakuha yan? Pinagsama-sama yan. Wala sa konteksto. Wala sa konteksto? Sigaw ni Ramon. Ang kontrol na pinakaiingatan niya ay tuluyan ng gumuho. Anong konteksto ang magbibigay katwiran sa paglalagay mo sa panganib sa mga anak ko? Lara, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanila, hahayaan mo lang na mapahamak sila ulit dahil sa mga laro mo? Ang akusasyon ay parang isang sampal. Masakit, hindi makatarungan. At biglang, ang lahat ng takot at pagtitimpi ni Lara ay naglaho. Napalitan ito ng nag-aalab na galit. Mga laro ko? Sigaw niya pabalik. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang mga larong iyon ang nagbalik ng buhay sa mga anak niyo. Habang ikaw, ano ang ginawa mo? Nagtago ka sa likod ng pera mo at ng mga eksperto mo dahil hindi mo kayang harapin ang sarili mong mga anak. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Wala akong alam. Tumawa si Lara, isang tawang puno ng sakit at pait. Talaga? Baka mas marami pa akong alam kaysa sa inaakala mo, Sir Ramon. Sa isang mabilis na galaw, tumakbo siya palabas ng silid at bumalik pagkatapos ng ilang sandali. May hawak na isang luma at kulay kaping folder. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Ibinato niya ang folder sa mesa sa pagitan nila. Bumagsak ito at bumukas. Ipinapakita ang police report. Sinungaling ka! Sigaw niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pinaniwala mo ang lahat na ang driver mo ang may kasalanan. Pinaniwala mo ang sarili mong mga anak. Pero ikaw pala, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Natigilan si Ramon. Ang kanyang mukha ay nag-iba ng kulay, mula sa pula sa galit, naging puti sa takot at gulat. Ang sikretong iningatan niya ng mahigit 1 taon, ang kasalanang unti-unting pumapatay sa kanya, ay ngayon ay nakalantad sa ilalim ng malamig na ilaw ng silid. Wala siyang masabi. Ang kanyang bibig ay bumubukas pero walang salitang lumalabas. Sumagot ka. Sigaw ni Lara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Aminin mo, ikaw ang nagmamaneho. Ang katahimikan ni Ramon ay ang kanyang pag-amin. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas ni Lara ay nawala. Napalitan ito ng matinding pagkadurog ng puso. Ang lalaking pinagtanggol niya sa kanyang isip, ang lalaking sinimulan niyang mahalin, ay isang duwag. Si Ramon naman, na nakakulong sa kanyang pagkakasala, ay nakaramdam ng isang matinding pangangailangan na protektahan ang kanyang sarili. Ang pagiging biktima sa sitwasyon ay ang tanging paraan na alam niya. Hindi mo naiintindihan, mahina niyang sabi. Bago tumigas ulit ang kanyang mukha, ginamit ang galit bilang isang panangga. Hindi mo alam ang nangyari at wala kang karapatang manghusga sa akin sa sarili kong pamamahay. Tumingin siya kay Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong galit. Umalis ka sa pamamahay ko. Ang mga salita ay parang isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Natigilan si Lara. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang natira na lang ay isang blangkong sakit. Tumingin siya kay Ramon. Isang huling nagmamakaawang tingin. Pero ang nakita lang niya ay isang pader, isang estranghero. Tumango siya ng dahan-dahan. Sige. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Habang papalabas siya, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto sa itaas. Ang 3 bata, nagising sa kanilang sigawan, ay sumilip mula sa kanilang kwarto. Ate Lara? Tanong ng boses ni Liza, puno ng pagkalito.
Hindi lumingon si Lara. Hindi niya kaya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, palabas ng pinto, palabas ng mansyon. Nang makalabas siya sa malaking gate, doon bumuhos ang ulan. Malamig at malakas. Para itong mga luha ng langit. Naglakad lang siya sa ilalim ng ulan, walang direksyon, basang-basa, ang puso ay basag na basag. Nabigo na naman siya. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay mas masakit pa kaysa sa una. Nagbalik ang katahimikan. Ngunit ang katahimikan na yon ay hindi na ang dating katahimikan ng kalungkutan. Ngayon, ito ay isang katahimikan na sumisigaw. Isang araw, matapos umalis si Lara. Isang araw matapos sumabog ang lahat, nanatili si Ramon sa kanyang opisina. Uminom siya ng kape, nagsuri ng mga papeles, sumubok magtrabaho. Ngunit ang bawat numero ay tila nagiging mukha ni Lara. Ang bawat salita sa kontrata ay tila sumisigaw ng sinungaling. Sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Sinubukan niyang paniwalain ang sarili na tama siya. Na iresponsable si Lara, na may kakayahan siyang maging mapanganib. Pero hindi niya magawa. Bumalik siya sa therapy room kinabukasan. Naroon si Dr. Rowena, sinusubukang kumbinsihin ang mga bata na gawin ang kanilang ehersisyo. Leah, Liza, Lyra, please, stretch your arms. Isa, dalawa, pero wala. Ang mga bata ay nakaupo lang sa kanilang mga wheelchair. Ang kanilang mga mata ay blanko. Walang emosyon. Mas blanko pa kaysa noong bago dumating si Lara. Wala silang gana. Sabi ni Dr. Rowena, halatang naiinis. Hindi sila nagko-cooperate. Try harder. Matigas na sabi ni Ramon. Sinubukan ni Dr. Rowena. Pilit. Pero ang bawat pilit ay mas lalong naglalayo sa mga bata. Kinagabihan, sa hapagkainan, ang paboritong pagkain ng mga bata ay hindi nagalaw. Ang mga pinggan ay puno pa rin nang matapos ang hapunan. Hindi sila kumakain, sabi ng isang kasambahay. Malungkot ang boses. Sir, mula nang umalis si Ma'am Lara. Napatingin si Ramon sa kasambahay at agad itong yumuko. Natakot sa tingin niya. Ngunit ang mga salita nito ay tumatak sa kanyang isip. Mula nang umalis si Ma'am Lara, bumalik siya sa kanyang opisina. Ngunit ang mga camera feed ay pinatay na niya. Hindi niya kayang makita ang kalungkutan sa therapy room. Hindi niya kayang makita ang mga anak niyang bumalik sa pagiging mga manika. Ang mga salita ni Lara ay bumalik sa kanya. Ang mga larong iyon, ang nagbalik ng buhay sa mga anak niyo. At totoo iyon, nakita niya. Narinig niya ang tawa ni Lyra. Nakita niya ang pag-abot ng kamay ni Liza. Nakita niya ang butil ng luha ni Leah. Ang mga bagay na sinabi ni Dr. Rowena ay puro siyensya. Ang mga ginawa ni Lara ay puro puso. At ngayon, ang puso ay nawala. Gabi na. Umakyat si Ramon sa itaas. Naglakad patungo sa kwarto ng mga bata. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Narinig niya ang mahinang tunog. Pagpihit niya ng seradura, nakita niya ang tatlong bata, magkakayakap sa gitna ng silid, umiiyak. Ang kanilang mga mukha ay nakasubsob sa isang bagay na pamilyar. Isang makulay na seda, ang kulay rosas na paborito ni Lyra. Hawak-hawak nila ito, at ang bawat hikbi ay parang isang patak ng luha sa kanyang puso. Babalik si Ate Lara, di ba? Bulong ni Liza. Ang boses ay puno ng pag-asa na ngayon ay tila naglalaw. Miss na miss ko na siya, sabi ni Leah. Ang mga mata ay namumula. Parang may humampas sa dibdib ni Ramon, isang matinding kirot. Hindi na ito galit, hindi na ito takot. Ito ay purong pagsisisi. Ang mga larong iyon, ang mga tawa, ang mga lihim na pag-asa, lahat ng iyon ay nagmula kay Lara. At siya, dahil sa kanyang takot at pagtatago ng kasalanan, ay itinaboy ito. Si Dr. Rowena? Nasaan siya? Wala siya sa tabi ng mga anak niya. Wala siyang pakialam sa kanilang mga luha. Ang tanging pakialam niya ay ang regimen. Pero si Lara,
Si Lara ang nag-iisa na nakakita sa mga bata hindi bilang pasyente, kundi bilang mga bata. Sir? Narinig niya ang boses ni Manang Linda, ang matagal ng kasambahay. Nasa likuran niya ito, may hawak na isang tray ng gatas. Kahit kailan po, hindi ko po nakitang naging ganyan kasaya ang mga bata, tulad noong dumating si Ma'am Lara. Sabi ni Manang Linda, malungkot ang boses. At ngayon, tingnan niyo po. Tumingin si Ramon sa kanyang mga anak, na patuloy pa rin sa pag-iyak. Nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga anak sa unang pagkakataon. Nakita niya ang sakit na dulot ng kanyang pagmamaneho. Nakita niya ang sakit na dulot ng kanyang pagsisinungaling. Nakita niya ang sakit na dulot ng kanyang pagtataboy sa taong nagbigay sa kanila ng pag-asa. Durog ang puso ni Ramon. At sa sandaling iyon, alam niya. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Lumabas siya ng kwarto, ang kanyang mga mata ay determinado. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magsisinungaling. Kailangan niyang hanapin si Lara at kailangan niyang sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Ang paghahanap kay Lara ay hindi madali. Hindi nagbigay ng contact details si Lara sa kanya at walang sino man sa mga kasambahay ang nakakaalam kung saan ito nakatira. Naramdaman ni Ramon ang pagkabigo, ngunit hindi siya sumuko. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na mayroon siyang nararamdamang matinding pangangailangan na itama ang kanyang pagkakamali at hindi niya ito hahayaang mawala. Kinontak niya ang agency na nagpadala kay Lara. Pagkatapos ng ilang oras na pagpupumilit, sa wakas ay nakuha niya ang address. Isang simpleng apartment building sa isang masikip na bahagi ng Maynila. Isang lugar na malayong malayo sa kanyang marangyang mansyon. Nagmamaneho siya. Ang isip ay puno ng mga salita na kailangan niyang sabihin. Ang bawat traffic ay parang humahadlang sa kanya. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang nawawalang pagkakataon. Nang makarating siya sa harap ng apartment building, bumaba siya ng sasakyan. Ang simoy ng hangin ay amoy usok at alikabok, kasama ang bahagyang amoy ng lutong bahay. Nakita niya ito. Nakaupo si Lara sa isang bench sa labas ng building, nagbabasa ng isang lumang libro. Simple lang ang suot nito, ngunit meron itong kakaibang ganda na hindi kayang bilhin ng kayamanan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang makita siya ni Lara, agad itong natigilan. Ang ngiti nito ay biglang nawala. Napuno ng gulat at pagtataka ang kanyang mga mata. Sir Ramon? Tanong nito. Tumayo at inilapag ang libro sa bench. Anong ginagawa niyo rito? Kailangan nating mag-usap, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa kaba. Wala na tayong pag-uusapan, sir. Sagot ni Lara. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Naliwanagan na po ang lahat. Umalis na po ako. Kaya, wala na po tayong koneksyon. Pero ang mga bata ay anak niyo. Putol ni Lara. Ang kailangan nila ay isang ama na magsasabi ng totoo. Hindi isang taga-alaga na ipagtatanggol ang isang sinungaling. Ang mga salita ni Lara ay tumama sa kanya, pero sa pagkakataong ito, hindi na galit ang naramdaman niya. Pagsisisi. Alam kong galit ka, sabi ni Ramon, dahan-dahang lumapit. At alam kong karapatan mong magalit. Hindi ko sinadyang magsinungaling, Lara. Nandoon ako sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Ang takot na mawala ang lahat. Ang kahihiyan, kinain ako. Ang takot? Tumawa si Lara. Isang mapait na tawa. Mas natakot ka sa sasabihin ng ibang tao kaysa sa sakit na idinulot mo sa sarili mong mga anak. Habang nagpapanggap kang biktima, ang mga anak mo ay nagdurusa ng doble. Dahil hindi lang sila nawalan ng ina, nawalan din sila ng ama na kayang harapin ang katotohanan. Ang bawat salita ni Lara ay parang isang latigo, pero hindi na umiiwas si Ramon. Tinatanggap niya ang bawat palo. Tama ka, sabi niya.
At ang pag-amin na yon ay mas masakit kaysa sa lahat ng hampas. Tama ka, duwag ako. Isang malaking duwag. Lumuhod si Ramon sa harap ni Lara. Hindi alintana ang tingin ng mga taong dumadaan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hinayaan niyang makita ni Lara ang tunay na Ramon. Ang Ramon na punong-puno ng pagsisisi at sakit. Patawarin mo ako, Lara, pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag. Hindi para sa sarili ko, para sa mga anak ko. Kailangan kanila. Kailangan nila ang pag-asa na ikaw lang ang kayang magbigay. At kailangan nila ng isang ama na magsasabi ng totoo. Tumingin si Lara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sari-saring emosyon. Galit, sakit, pero mayroon ding bahid ng awa at pag-asa. Paano ako maniniwala sa'yo? Tanong ni Lara. Ang kanyang boses ay nanginig. Paano ako babalik sa isang lugar na puno ng kasinungalingan? Hindi ko kayang magpanggap, Sir Ramon. Hindi mo na kailangang magpanggap, sabi ni Ramon. Tiningnan ang kanyang mga mata. Dahil sasabihin ko sa kanila ang totoo. Lahat. Pero kailangan ko ang tulong mo, Lara. Kailangan ko ang lakas mo. Kailangan ko ang presensya mo para maging matapang. Kasabay ng paghingi ng tawad at pagsusumamo ni Ramon, bumilis ang tibok ng puso ni Lara. Alam niya na ang pag-amin ni Ramon sa kanyang kasalanan ay hindi lang makakapagpalaya sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga anak. Kasabay ng pag-amin na yon, may kumatok sa isip ni Ramon. Ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa kanyang head accountant. Sir Ramon, may problema po. Nakita ko po ang mga transaksyon ni Dr. Rowena. Malalaking halaga ng pera ang inilalabas niya para sa personal na gamit at idinedeklara niyang gastos sa therapy ng mga bata. Nilulustay niya po ang pera ninyo, sir. Nanlamig si Ramon. Hindi lang siya isang duwag, naging biktima rin siya ng isang manloloko. Ang galit sa kanya ni Lara ay naging totoo. Ang ekspertong pinaniwalaan niya ay isang impostor. Binitawan niya ang kanyang cellphone. Tiningnan niya si Lara, na ngayon ay nakatingin sa kanya. May pagdududa pa rin sa mga mata. Tulungan mo ako, Lara, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay run-run pero matatag. Tulungan mo akong sabihin sa kanila ang totoo. At tulungan mo akong itama ang lahat. Napakalalim ng pagtingin ni Lara sa kanyang mga mata. Nakita niya ang sinseridad, nakita niya ang takot, nakita niya ang pag-asa. Isang sandali ng katahimikan, isang sandali ng pagdedesisyon. Kung sasabihin mo sa kanila ang totoo, sabi ni Lara, ang kanyang boses ay mahina. Sa lahat ng tao, sa harap ng lahat ng tao, kung ipagtatanggol mo ang mga anak mo, at kung handa kang ipaglaban ang katotohanan, kung handa kang harapin ang sarili mong mga demonyo, babalik ako. At sa sandaling iyon, alam ni Ramon na mayroon pa ring pag-asa, isang munting sinag ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Ang pagbabalik ni Lara sa mansyon ay hindi isang tahimik na pagbabalik. Kasama niya si Ramon. At nang makita ng tatlong bata si Lara na muling pumasok sa pinto, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag na parang mga bituin sa kalangitan. Ate Lara. Ang tatlong boses ay sabay-sabay na tumawag. Sa unang pagkakataon, sinubukan nilang igalaw ang kanilang mga wheelchair palapit sa kanya. Ang kanilang mga kamay ay nakaabot. Naluha si Lara habang niyayakap niya ang tatlo. Nandito na ulit si ate, bulong niya. Ngunit ang reunion ay hindi nagtagal. Nasa sala silang lahat nang dumating si Dr. Rowena. Gulat na gulat nang makita si Lara. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong nito. Siya ang dapat magtanong niyan sa'yo, Dr. Cruz. Malamig na sabi ni Ramon. Nakatayo siya sa tabi ni Lara, matatag at hindi natitinag. Sa harap ni Lara, ng tatlong bata, at ng ilang kasambahay na nagtipon dahil sa komosyon, inilantad ni Ramon ang lahat.
Nakipag-usap ako sa aking accountant, Dr. Cruz. Nalaman ko ang lahat ng pagnanakaw mo. Ang lahat ng perang idineklara mong para sa therapy ng mga anak ko ay napunta sa iyong mga personal na utang. Namutla si Dr. Rowena. Hindi totoo yan, tubo yan. Gawa-gawa mo lang yan. May mga resibo ako, may bank records. Tapos na ang pagpapanggap mo, sabi ni Ramon. Bumaling siya sa mga security guard na nakatayo sa may pinto. Ilabas niyo siya. Habang pilit na kinakaladkad palabas si Dr. Rowena na nagsisisigaw ng mga paninira, nanatiling kalmado si Ramon. Pagkatapos, humarap siya sa pinakamahalagang manonood, ang kanyang mga anak. Lumuhod siya sa harap nila. Katabi niya si Lara na hinawakan ng kanyang balikat bilang suporta. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Mga anak. Simula ni Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig. May kailangan akong sabihin sa inyo. Isang bagay na matagal ko nang dapat sinabi. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Kay Leah, kay Lyra, at kay Liza. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya, naghihintay. Ang aksidente na kumuha sa mama ninyo, ang aksidente na dahilan kung bakit kayo nandito ngayon. Huminga siya ng malalim. Ang mga luha ay bumabagsak na mula sa kanyang mga mata. Kasalanan ko. Ako ang nagmamaneho. Patawarin niyo si Papa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga kasambahay ay napahawak sa kanilang mga bibig. Si Lara ay mas hinigpitan ang hawak sa balikat ni Ramon. Ang tatlong bata ay nakatingin lang sa kanilang ama. Walang galit, walang paghuhusga. Ang nakita lang ni Ramon sa kanilang mga mata ay ang parehong kalungkutan na nararamdaman niya. At pagkatapos, isang maliit na kamay ang humawak sa kamay niya. Si Leah, ang pinakatahimik sa tatlo, hinawakan nito ang kamay niya ng mahigpit. At pagkatapos, ginawa rin ito ni Lyra at ni Liza. Tatlong maliliit na kamay ang humawak sa isang malaking kamay na nanginginig. Walang salitang binitiwan. Pero sa hawak na yon, naramdaman ni Ramon ang lahat. Pagpapatawad, pag-unawa, pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan, ang hardin ng mga Del Rosario ay puno na ng tawanan. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, dahan-dahang naglalakad ang tatlong magkakapatid. May hawak silang mga nagagandahang parallel bars na ipinasadya para sa kanila. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang bawat hakbang ay pinaghirapan. Ngunit sa bawat hakbang, may ngiti sa kanilang mga labi. Ayan na, malapit na kayo. Sigaw ni Lara mula sa dulo ng bars. Si Papa ang mauuna. Sigaw ni Lyra, tumatawa habang sinusubukang bilisan ang paglakad. Sa di kalayuan, nakatayo si Ramon sa tabi ni Lara. Hindi na siya ang malungkot at malayo na ama. Ang kanyang mukha ay puno ng liwanag, puno ng pagmamahal, habang pinapanood ang kanyang mga anak. Hinawakan niya ang kamay ni Lara. Salamat, bulong niya. Isang salitang paulit-ulit niyang sinasabi. Pero hindi siya magsasawa. Ngumiti si Lara pabalik. Salamat din. Dahil pinili mong maging matapang. Tumingin sila sa isa't isa at sa kanilang mga mata may isang pangako ng isang bagong simula. Isang pamilyang binuo mula sa mga sirang piraso, pinagtibay ng katotohanan at pinagaling ng pagmamahal. Biglang kumuha ng tubig si Lyra mula sa isang pandilig at iwinisik ito sa kanila. Hoy! Tawang sabi ni Ramon. Lagot ka sa amin, sagot ni Lara. Nagsimula silang maghabulan at magbasaan sa hardin. Ang mga halakhak nila ay sumama sa hangin. Isang perpektong musika na nagsasabing ang isang nasirang tahanan ay maaari palang maging isang tunay na paraiso.